Magandang araw mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Sa mga oras na ito, ako ay magbabahagi sa inyo ng salita ng ating Panginoon na pinamagatan, The ABC of Success. Ito ay ayon lamang sa teksto na ating gagamitin na matatagpuan sa Esther, Kabanatang 2, ang talatay 1 hanggang 18. Sa ating pagsisimula, ako po ay samahan ninyo na manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito, ako po, Panginoon, ay lumalapit sa iyong trono ng biyaya bilang inyong mensahero. Nagpapalinis po mula sa mga nagawa kong pagkakamali at humihingi sa inyo ng tulong sa gagawin kong paghahayag ng iyong mga salita. O Diyos, akin pong hinihiling na isugo ninyo ang banal na Espiritu upang ako ay tulungan at paunahan sangkapan ng makalangit na kakayanan at kapangyarihan upang ang iyong mga anak na makikinig nito ay mapagpala. Madulutan kanawa namin ang kapurihan at kaluwalhatian habang ito ay aming ginagawa sa pangalan ni Jesus. Ito ang aking dalangin. Amen. Amen. The ABC of Success. At ang ating text, mga kapatid, ay matatagpuan sa Esther chapter 2, verse 1 to 18. Lubha pong mahaba, kaya hindi ko na po babasahin. Mga kapatid, ito ay kwento ng buhay at pagtatagumpay ng isang dalaga na ulila ng lubos. Sa kabila ng kanyang pagiging ulila ay natamo niya ang pagtatagumpay base sa mga puntos na aking nakita dito sa ating teksto. Ang unang puntos na aking nakita na kinakatawan ng letter A ay accept the challenge wholeheartedly. Makikita natin ito sa Esther chapter 2, verse 1 to 8. Ang sabi po ay ganito: lumipas ang mga araw nang mapawi ang galit ni Haring Aswero, ay naalala niya si Vashti ang ginawa nito at ang utos na nilagdaan niya laban dito. Bakit di kayo maghanap ng magagandang dalaga kamahalan? Tanong sa kanya ng kanyang mga tagapaglingkod. Pumili kayo ng mga tauhan sa bawat lalawigan para humanap ng magagandang dalaga sa kanilang lugar at dalhin sa inyong harem sa lungsod ng Susa. Ang mga ito'y ipagkatiwala kay Higeo, ang inokong namamahala sa haring ng hari, at bigyan ng mga pampagandang kailangan nila. Ang magustuhan ng hari ang siyang ipapalit kay Vashti, na gustuhan ng hari ang payo ito. Noon, may isang Hudyo na nakatira sa Susa, siya si Mardokheo, na anak ni Jair at ako ni Simei, na anak naman ni Sinis na Benjamita. Isa siya sa mga nabihan ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babylonia mula sa Jerusalem kasama ni Haring Jeconias na Huda. Si Mardokheo ay may pinsang dalaga na ulilang lubos at siya ang nagpalaki. Ito'y si Hadasa o Esther na anak ni Abihail. Maliit pa ito nang mamatay ang mga magulang. Mula roon, inampon siya ni Mardokheo at pinalaking parang tunay na anak, maganda at kabigha-bighani si Esther. Bilang tugon,
sa utos ng hari tungkol sa paghahanap ng magagandang dalaga sa buong kaharian, napabilang siya sa maraming dalagang tinipon sa palasyo sa pamamahala ni Higeo na tagapangasiwa na harin. Ito po, mga kapatid, dito po natin nakita ang unang tuntos: accept the challenge wholeheartedly. Si Esther ay isang dalagang ulila at hindi nasasaad sa Biblia kung ano ang estado ng buhay ni Mardoqueo na siya naging tagapag-ampon ni Esther. Pero sa pintuan ng buhay ni Esther ay kumakatok ang hamon na pagtatagumpay. Merong bukas na pinto para siya ay maging matagumpay, sapagkat siya, mga kapatid, ay ulilang lubos. Mula sa pagiging ulila ay kumakatok ang pagkakataon na maging reyna ng bansang Babylonia, sapagkat si Vashti na dati pong reyna na haring nabanggit sa ating pagbabasa kanina ay nagkaroon ng pagkakasala at siya ngayon ay napatalsik sa kanyang katungkulan bilang reyna. At itong mga kapatid, naghahanap sila ng kapalit. Marami ang inanyayahan, inipon sa harin ng hari upang mabigyan ng pagkakataon. At sila ayon sa panukala ay kailangan magaganda. Ito si Esther na ating binasa kanina na kabigha-bighani at napakaganda ay tinanggap ang hamon. Hallelujah! Ang pagtatagumpay ay may ibinibigay na hamon. Lahat ng tao ay nagnanais na magtagumpay. Subalit, ang pagtatagumpay, kagaya ng ating nasabi, ay merong ibinibigay na hamon. Hindi ito basta-basta makukuha lamang. Kailangan iyong tanggapin ang hamon at pagtagumpayan ang mga ito. Accept the challenge wholeheartedly. Ang ibig kong sabihin ng accept the challenge wholeheartedly implies focus, commitment, and perseverance. Talagang buong pusong pagtanggap sa hamon na ibinibigay ng pagkakataon upang magtagumpay. At si Esther ay tinanggap niya ang hamon. Bagaman maraming napakagagandang babae doon na kanyang magiging kaagaw. Sa termino po natin, mga kapatid, kakumpit, ay hindi siya pinanghinaan ng loob. Tinanggap niya ang hamon. Sumali siya sa nasabing patimpalak. Mga kapatid, ang pagtanggap natin sa hamon ay nagdetermina kung hanggang kailan tayo matatapos. Kapag ang ating pagtanggap sa hamon ay medyo mababaw lang, medyo papetek-petek lang, ay baka hindi tayo manalo. Talagang hindi tayo mananalo kung papetek-petek lang tayo, kung pahinay-hinay lang. Dapat wholeheartedly, naroon ang iyong buong focus, naroon ang iyong commitment, naroon ang iyong perseverance. Pag sinabing perseverance, the ability to endure up to the end, kahit pa nga ay magdanas ka ng maraming pagsubok
pagsubok at kahirapan, alang-alang sa ipagtatagumpay ng iyong pangarap, ikaw ay magpapatuloy sapagkat you have accepted the challenge of success wholeheartedly. Mga kapatid, sa buhay na ito ay ganyan. Ang mga matagumpay diyan ay tinanggap nila ang hamon na pagtatagumpay. Kung sa ating buhay pisikal ay nag-aasam tayo ng pagtatagumpay, ganun din dapat sa ating buhay espiritual. Ang Panginoong Jesus nang siya ay umalis dito sa lupa, bago siya umakyat sa langit, ay nag-iwan siya ng dakilang utos sa mga alagad. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Hinamon niya ang sangkatauhan na maging alagad niya. Ano ang ibig sabihin ng pagiging alagad? Ibig sabihin ng pagiging alagad ay ang pagiging tagasunod ni Jesus, ang pagiging lingkod ni Jesus. At ito ay nangangailangan ng focus, ito ay nangangailangan ng commitment, ito ay nangangailangan ng perseverance. Sapagkat ang pagiging alagad ay masaya, pero marami din po hinihingi. Unang-una po, ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6, verse 33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ang pagiging alagad ay nangangahulugan ng pag-una sa Kanyang kaharian at sa Kanyang katuwiran. Na ibig sabihin, si Kristo ang ginagawa mong sentro ng iyong buhay. Siya ang magpapalakad sa iyong buhay. Yan ang pagiging alagad. Ang pagiging Christ-centered ay nangangahulugan din ng pagkonsulta sa Kanya sa bawat desisyon na ating gagawin. Ang sabi sa Kawikaan, Kabanatang 3, ang talata ay 5 hanggang 6, "Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay santuningin sa lahat mong mga balak, at Kanya kang itutupad sa lahat ng iyong lakad." Hallelujah! Ganyan ang pagiging disipulo ni Kristo, ang pagiging alagad niya, ang pagiging tagapaglingkod niya. Pag sinabing tagapaglingkod, mga kapatid, ay not necessarily ang pagiging pastor, kundi ay ang pagsunod sa Kanya gamit ang abilidad na ibinigay mo sa Kanya. Tayo, mga kapatid, ay mayroong mga spiritual gifts na sinasabi na Biblia. So, in order for you to be a disciple of Jesus, accept the challenge wholeheartedly. Kaya mo kaya ito? Do not be content of being just a believer of Jesus Christ. Accept His challenge to be His disciple, a disciple who will support His kingdom, His ministry, at all times, in times of sadness, in times of sorrow, in times of joys and rejoicing, in times of abundance, sa panahon ng kawalan, sa panahon ng pandemya, maglilingkod sa Panginoong Hesus, gamit-gamit ang espiritual na kaloob na bigay niya sa atin. Amen. Hallelujah. So, Jesus is challenging us to be His disciples. And I praise God because in this church, we have many such disciples who are
supporting the ministry of the Lord Jesus Christ at all times, at all costs. Hallelujah! Praise God! Kapatid, ipagpatuloy ang nasimulan mong pagtanggap sa hamon ng pagiging disipulo ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, mga kapatid, na naging susi ni Esther sa pagtatagumpay ay she believed in the power of training. Natapos na natin yung letter A na tumatayo sa accept the challenge wholeheartedly. So ang B ay believe in the power of training. Esther chapter 2 verse 12 to 13. Esther chapter 2 verse 12 to 13. Ganito ang sinasabi. Bilang tuntunin, 1 taon munang pagagandahin ang mga babae, 6 na buwang minamasahe ng langis at mira, at 6 na buwang nilalagyan ng pabango sa pabango at iba pang pampaganda. Pagkatapos, isa-isa silang inihaharap sa hari. Bago humarap sa hari, ibibigay sa kanila ang lahat ng maibigyan nilang dalhin sa pagharap sa hari. So, there was training. There was training, mga kapatid. And Esther believed in the power of training. It was not enough that she was beautiful. She must be trained. Hallelujah. Hallelujah. Talent is never enough. And I believe those who refuse to be trained, that's not girl. Hindi gaanong lumalago yung mga tumatanggi sa pagsasanay. Ang sabi nga sa Biblia, ang bakal ay nagpapatalas ng kapwa bakal. Kung ikaw ay marunong, kung ikaw ay magaling, kapag ka ikaw pa ay na-train, lalo kang gagaling. Hallelujah! Napakahalaga ang pagsasama. Titingnan natin itong ating Manny Pacquiao. Na salamat sa Panginoon at siya ay born naging Christian. Pero nakita ko ang ating Manny Pacquiao, mga kapatid, sa blow by blow, mga since 1996 siya, mga kapatid. Talagang mahusay siya. At hindi siya ako ay nagmamarunong. Nasabi ko noon, nang una ko siyang makita, malayo ang mararating ng boksingero nito. Talagang gumugulong yung kalaban niya. Malakas sumuntok at mabilis. Pero kailan siya umasenso ng gusto? Nang magtagpo sila ng Freddie Roach. At ang Manny Pacquiao pala, ewan ko kung alam na ninyo, palagay ko ay alam na ninyo, ay nagre-reserva yan ng stamina. 12 rounds ang boxing na kanyang lalabanan. Nagre-reserva pa siya ng another 12 rounds or more. Kaya nung kasagsagan niya, 12 rounds na parang nasa first round pa lang, hindi nagbabago ang lakas, ang bilis. Siya ay naniniwala na ang training ay napakahalaga. Ganon din si Esther. Kaya kayong mga kabataan, huwag tatanggi sa mga pagsasanay na binibigay sa inyo. Sa inyong mga tahanan, kayo ay sinasanay na ng inyong mga magulang. Magising ng maaga. Ganyan po ba kayo sa inyong bahay? Ako po, nung aking kapanahunan, ay ang nanay ko ay gigisingin ka ng maaga sapagkat marami po kaming trabaho. Dito sa siyudad, medyo wala namang gaanong trabaho ang mga bata.
Kung ano ang disiplina na ipinapairan sa bahay, sundin ninyo, ito ay para sa inyo. Dinidisiplina kayo sa paaralan. Believe, that is powerful. Discipline is preparing you, equipping you, training you for your future. High school is what we call basic education. So, ang basic education na yan ay husayan nyo, mga minamahal namin kabataan, sapagkat kayo ang pag-asa ng bayan. Kayo ang mga susunod na leader sa ating pamahalaan. Kayo ang lalong magpapaunlad ng ating mundo gamit ang katalinuhan, ang kasanayan na ibinibigay sa inyo sa mga paaralan. Hallelujah! Sapagkat ang pagsasanay ay ginagawa tayong mas handa, mas matatag, mas matibay, mas confident. Hallelujah! So, mga kapatid, kung meron na pagsasanay sa ating pisikal na buhay, ganoon din sa pagiging disipulo ni Kristo. Kung ikaw ay nagnanais na maging matatag na disipulo ng ating Panginoong Hesus hanggang sa huling hininga na iyong taglay, kailangan mo ng pagsasanay. At kung ang bawat iglesia ay lalago, kailangan ng bawat miyembro ang pagsasanay. Kaya mayroong ipinadala, mga kapatid, ang Diyos sa bawat iglesia upang tayo ay turuan, upang tayo ay sanayin. Ang sabi ng Efeso, tingnan natin ang aklat ng Efeso, ang kabanata ay 4, ang talata ay 1 hanggang 13. Ang iba ay ginawang apostol, ang iba ay propeta, ang iba ay ebanghilista, ang iba ay pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng kanyang iglesia. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hallelujah! Hallelujah! Pagiging disipulo, mga kapatid, ay nangangahulugan na pagpupunyagi na maging kagaya ni Kristo, sapagkat alam niyo po, ang mga disipulo noon ay tumira kay Jesus, kasama ni Jesus sa lahat ng oras, sapagkat ganyan noon kung magpapadisipulo ka, ay titira ka sa iyong disipulo at lahat ng bagay tungkol sa iyong disipulo ay iyong pag-aaralan, sasanayin at isasagawa. Pati ang kanilang mga gawin, pagkilos at pagsasalita, yan ay pinag-aaralan at pinipilit na magaya ng mga nagpapadisipulo. Kaya nga ang sabi dito ay, at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hallelujah! Being a disciple means pursuing or becoming like Jesus. I think that is one of the mainly definition of discipleship. Hallelujah! Kaya, bakit na may mga pastor? Para sanayin tayo. So, sasanayin ang mga miyembro na maglingkod sa Panginoon. Kaya kami mga pastor ay aming tinitingnan ng bawat miyembro kung ano ang spiritual gift na mayroon sila at
yan, magmula dyan ay amin silang dinidevelop. Kaya kung mapapansin ninyo, ang Pastor Juby minsan ay lalapit sa inyo at may ipapagawa. Dahil aming nadidiscern kung ano ang inyong kakayanan, mga kapatid sa pananampalataya. Kaya, pasakop sa training. Ginagawa natin ang ating mga training sa pamamagitan ng Bible study, prayer meeting. Wala tayong tinatawag na specific discipleship program. But we have many disciples dahil ating isinasagawa ang pagdidisipulo sa iba't ibang kaparaanan. Hallelujah! Kahit wala tayong discipleship class, ako mga kapatid ay hindi ako dumaan ng discipleship class sa aking home church. Pero bago pa ako mag-aaral ng Bible school, ako po ay marunong ng gumawa ng sermon dahil naririnig ko ang aking pastor. Una, may teksto. Pangalawa, may title o pamagat. Pangatlo, may introduction. Pang-apat, may body. Pang-lima, may conclusion. Iyan ang structure na aking ginagawa noon. Although hindi pa masyadong develop dahil hindi nga ako nag-aral pa sa Bible school, pero kahit hindi ako tinuruan ng aking pastor, ay ang paulit-ulit na pakikinig ko sa kanya ay nagtuturo sa akin kung paano gumawa ng sermon at paano mag-deliver ng sermon. Kaya noon pa man ako ay nag-Sunday school teacher na at ako ay nangangaral na kapag gabi ng mga kabataan. At pag mga prayer meeting, ako ay nakakapag-share na rin ng Word of God. So, iba't iba ang paraan na ginagawa ng mga pastor para tayo ay sanayin. Tayo ay magbigay pahalaga sa mga pagsasanay na yan sapagkat yan ang maghahanda sa atin sa paglilingkod para sa ikauunlad ng Iglesia. Hallelujah! Hallelujah! Ang sabi ng awit 37 verse 5, awit 37 verse 5, mga kapatid, ay ganito. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga, pag nagtiwala ka, tutulungan ganap. Basahin na rin natin ang Proverbs 16 verse 3. Proverbs 16 verse 3. Ang sabi ay ganito, itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Amen. So, ito, mga kapatid, ang ating pundasyon kung paano natin makakamit ang sinasabi ko kaninang Christian goal na kung saan ay ang pagiging Christ-like. Kung uunahin natin ang Panginoon ayon sa ating nabasa sa awit 37 verse 5, babasahin ko rin mga kapatid ha. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga, pag nagtiwala ay tutulungan ka na. Magkahawig ito ng Matthew 6:33. Kung uunahin mo si God, ikaw ay tutulungan ng Diyos. Ito ang mga disipulo. Inuuna si God. So training yan. Paano mo uunahin si God ang dami mong trabaho? It takes a hard training bago mo yan magawa. It takes commitment, mga kapatid, bago mo yan magawa. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 11 verse 1, 1 Corinthians chapter 11 verse 1 ay ganito, mga kapatid. Tularan ninyo ako gaya
ng pagtulad ko kay Kristo. Tingnan ninyo, ang mga disipulo si Kristo ang tinutularan. Hindi nila pinapairal yung kanilang sariling pananaw, opinyon, pagkaintindi, o kaya ay paninindigan. Si Kristo ang tinutularan. Paano matutularan si Kristo? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating nababasa at sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tumutulong sa atin. Kaya kung ikaw ay magiging disipulo ng ating Panginoong Hesus, kailangan ng pagsasanay. Pagsasanay na siya ay tularan. Ano pa ang sabi sa Filipos 3:10? Filipos 3:10. Ang sabi ng Apostol Pablo ay ganito, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan. Matulad sa kanya. Hindi tayo magiging Diyos na kagaya ni Kristo, pero maaari tayong matulad sa kanya, sa ating mga pag-iisip, sa ating mga pananalita, sa ating mga gawa, sa ating paglilingkod sa dakilang lumikha. Si Jesus ay isinuko ang kanyang buhay sa Ama at nagpasakop dito hanggang doon sa tuktok ng cross. Hallelujah! Hallelujah! So, ayan mga kapatid, kailangan pag nagawa natin ang mga bagay na ito ay nagpapatunay na tayo ay nabubuhay sa isang uri ng buhay na kung saan si Kristo ang sentro. God-centered or Christ-centered life. At ito ay nagbibigay ng tagumpay sa iyong buhay na pisikal at lalo tingin sa iyong buhay espiritual. Ang iglesia ay lumalago, hindi lang sa dami, kundi maging sa, alam naman natin mga kapatid, kailangan ng pera sa gawa, hindi. Bagamat minsan ay nababansagan tayo ng negosyo lang ang mga relihiyon, mga gawain na ganyan. Hindi po. Hindi po tayo nagninegosyo. Ang ating mga offering ay sinisino para matugunan ang mga pangangailangan ng gawain, ang bayarin sa kuryente. Ang siyempre yung pastor na nangangaral dyan ay meron tayong tinatawag na honorarium para sa kanyang paglilingkod. Hindi naman po pwede na ang pastor ay hindi kakain. Hindi naman po pwede na ang pastor ay hindi magpapaaral ng anak. Ang kanyang trabaho na tinanggap sa Panginoon ay ang pangalagaan ng kanyang mga tupa. At ang mga tupa ay lumalago sa pananampalataya. Ako ay naka-be-bless mga kapatid sa mga ibang churches. At kahit sa ating church, ang ating mga miyembro na medyo alaganin pang kabataan ang dumating dito, ngayon ay may mga trabaho na mga professional na kasama natin sa paglilingkod sa Panginoon. At pag sinabi kong professional ay hindi lamang yung ating mga guro o anumang kurso na tinapos ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kapatid, kung ikaw ay mahusay sa iyong larangan, ikaw ay professional. Professional na driver, professional na construction worker, professional na gwardiya, na janitor. Lahat yan ay profesyon, mga kapatid. Pag ginagawa mo ang iyong trabaho na mahusay, ikaw ay professional para sa akin. So, nagsasama-sama tayo. Andyan yung teacher. Andyan yung architect. Yung iba dyan nasa worship team. Tumutugtog, nagpapakanta. Ang iba ay
nagsishare ng Word of God, ang iba ay nag-a-action, nagtutulong-tulong. Ang sarap, hindi po ba? Kasi nagpapagamit sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Lumalago tayo sa paglilingkod sa Panginoon ng sama-sama at lalong umiinit sa pagkakasundo-sundo at pagmamahalan bilang magkakapatid sa ating Panginoon. In other words, Jesus is the center of our life and our church because we are His disciples. So, kung ang hamon sa ating pisikal na buhay ay ang pagtatagumpay sa ating chosen field, mga kapatid, ang hamon sa pagiging matagumpay na mananampalataya ay ang pagiging disipulo ni Kristo. Ang pagsisikap na si Kristo ay magaya, gaya ng sinasabi ng Apostol Pablo, tularan ninyo ako gaya ng aking pagtulad kay Kristo. So mga kapatid, may isa pa. Ang letter C is collect godly coaches. Collect godly coaches. Sa ating teksto ay may mga tao na nabanggit upang tumulong kay Esther. Ang una ay sa Esther chapter 2 verse 9. Nakagaanan siya ng loob ni Higeo, kaya binigyan agad ng pagkain at mga pampaganda. Ipinili pa siya ng mainam na tirahan at binigyan ng 7 katulong na babae. Verse 10, hindi sinabi ni Esther kung saan lahing sambahayan siya nagmula, pagkat iyon ang bilin sa kanya ni Mardoqueo. Araw-araw naman si Mardoqueo nagpupunta sa patio ng harem upang alamin ang katayuan ni Esther. At verse 15 to 18, dumating ang araw ng paghaharap ni Esther sa hari. Wala siyang hiniling maliban sa sinabi sa kanya ni Higeo. At nabigahani niya ang lahat na nakakita sa kanya. Buwan ng Tebet noon, 10 buwan ng 7 taon ng paghahari ni Asuero, lubos siyang nabigani kay Esther at inibig niya ito ng higit kaninumang babae. Kaya siya ay kinurunahan nito at ginawang reyna kapalit ni Vashti. Nagbigay siya sa karangalan ni Esther at inanyayahan ng hari sa piging ang lahat niyang mga pinuno at mga tagapaglingkod. Kaugnay nito, nagpahayag pa siya ng pista opisyal sa buong kaharian at namigay ng maraming regalo. Wow! Si Esther ang star of that moment, star of that season. Mula sa pagiging alila, siya ay nakarating sa palasyo upang maging reyna, ang pinakamagandang babae sa buong kaharian, asawa ng hari. Bakit? Una, siya accepted the challenge wholeheartedly. Pangalawa, she believed in the power of training. Pangatlo, she collected godly coaches. Kapatid, ang mga coach minsan ay nami-misinterpret sapagkat sila daw ay mahigpit, sila daw ay masungit. Sapagkat kanilang ginagawa ang pagtuturo, ang pagsasanay, ang pagtutuwid, ang pagtatama. Minsan pagagalitan ka niya, sisermonin ka niya, sasawayin ka niya. Kaya napagkakamalang masungit, mahigpit. Pero ang totoo, siya ay nagmamahal, siya ay nagmamalasakit. Walang ibang inaasahan ang mga coach na ito, kundi ang iyong pagtatagumpay.
tingnan ninyo yung mga basketball coaches. Sila yung mga tangkapalakpak, tumakalo. Pero sila din yung nagagalit. Pinapagalitan minsan yung mga athlete niya kasi hindi sumusunod sa game plan. Dito, si Esther, sinunod niya ang kanyang mga coach. Tiwala siya sa kanyang mga coach. Bakit? Godly kasi. Si Mardocheo is a godly man. And I believe itong si Haggai ay ginamit ng Diyos. Si Higeo, nakagaanan siya ng loob ni Higeo, mga kapatid. So, binigyan ngayon ng pagkain at pampaganda. Ipinili pa ng magandang tirahan. Pwede niya naman tanggihan yun. Pwede niyang tanggihan. O, bakit po? Ano po ba ang kapalit niya? Kung may pride ka, hindi ko kailangan yan. Tinanggap niya. Ngayon, si Mardocheo, sabi niya kay Esther, huwag mong sasabihin kung saan kang lahi ng galing sapagkat magiging delikado ang iyong kalagayan. Sinunod niya. Ngayon, pagharap niya sa hari, ang sabi, wala siyang ibang dinala doon, kundi yung kung ano ang sinabi ni Higeo. Dumating ang araw ng pagharap ni Esther sa hari, wala siyang hiniling maliban sa sinabi sa kanya ni Higeo. Pag ikaw kasi ay haharap sa hari, ikaw yung candidate, o ano bang tawag dyan? Candidate. Para maging reyna, contestant ka, para maging reyna, ay may dadalhin ka doon sa hari. Parang regalo, gano'n. Si Higeo, sinabihan si Esther, ito ang dalhin mo. So, hiniling niya doon sa nagsusupply ng dadalhin, ito ang dadalhin ko. Ito ngayon ang dinala niya sa hari. Pasado siya. Natuwa ang hari. Siya ang nanalo. Hallelujah! Malaki ang kontribusyon ng kanyang mga coach sa kanyang pagkapanalo. Kaya mahalagang mahalaga ang mga coaches natin sa buhay. Sila ang ating mga kaibigan, sila ang ating pamilya, sila ang ating nanay at tatay, sila ang ating mga pastor, na minsan ay kahit nag-aalangan ay sinasaway tayo dahil nais nila na tayo ay itama. Nakakalungkot. Maraming mga kabataan na mahuhusay, magagaling, matatalino, very promising, ang nasa bilangguan ngayon, nasa rehabilitation center ngayon, dahil ayaw nila na magpatuwid, ayaw nila na magpatama. Marami na po ang kabataan na mahamak, naligaw ang landas, at ang iba pa ay nabawian ng buhay kasi ayaw magpatuwid, ayaw nila ng godly coaches. Kapatid, kung nais mong magtagumpay sa buhay, kailangan natin ng mga godly coaches. They will bring us closer to God. Ang sabi pa, Proverbs chapter 1 verse 10, ang sabi doon, aking anak, sakali mang apitin ka ng masama, sila ay iyong tanggihan ka. Amen. Ang sabi pa ng Proverbs 13 verse 20, Proverbs 13 verse 20 ay ganito. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Hallelujah! Keep company with the wise and you will become wise. If you make friends with stupid people, you will be ruined. Ayan, mga kapatid. Hallelujah! Be closer to God. Your soul love it. Ang nais ng ating kaluluwa, ng ating
ang Espiritu ay malapit sa Diyos. Ang sabi ng Haring David sa awit 42 verse 1, kung paano batis ang hanap ng isang pusa, ganon hinahanap ng Diyos. Ganon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos. Hinahanap niya ang Diyos. Di ba? Kapag minsan hindi tayo makapagsimba, para tayong dry na dry. Parang mahina tayo, parang may kulang. Pero pag nakapagsimba tayo, wow, okay na. Bakit? Busog na. Hindi na uhaw ang iyong espiritu. Hallelujah! So be closer to God. Your soul, love it. God is your best coach. Ang sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, ito ang tip ng Panginoon kung paano magtatagumpay. Huwag mong kaligtang basahin ang aklat na iyon. Dili-dilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginahawa ka at magtatagumpay. Amen. Hallelujah. At ang sabi pa ng Efeso 5, ang talatang 1, Ephesians chapter 5 verse 1, ay ganito mga kapatid. Yaman kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Verse 2, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalihuyang na hain sa Diyos. Yaman kayong mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Hallelujah! Collect godly coaches. Ang pagtulad natin sa Diyos sa kanyang mga prinsipyo, sa kanyang vision, sa kanyang goal, kapatid, lalo tayong mapapagpala. Kaya, God has a plan for you. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future, says Jeremiah. Kapatid, ito ang ABC of success. Accept the challenge wholeheartedly. Believe in the power of training and collect godly coaches. God loves you so much. And you will be one of those successful disciples of Him who endured up to the end, giving Him the glory, giving Him the honor, by serving Him with all their heart. They are not perfect, but they strive, they gave their best for the glory of God. Ibinigay nila ang lahat ng kanilang makakaya para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, kung yan ay ating gagawin, hindi naman siya magpapabaya. Ang sabi sa Matthew 6:33, and all these things shall be added unto you. Ang iyong pangarap sa buhay, tiyak na iyong makakamtan sapagkat yan ang pangako ng Panginoon. Hallelujah! If God is giving you success right now, in your field, in your chosen field, do not forget to serve Him. If you are a warm Christian, hallelujah, a zealous servant of God, keep it up. Enjoy the luxury of being His disciple. Hallelujah! You are imitating
the best teacher in the whole world, Jesus, whose intent, whose purpose is for you to be successful here on earth and above all, in heaven. The best success is being with Jesus in heaven. God bless you. Thank you for listening. Take care always. Bye-bye.